araw mga kabugis, na muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Marilyayos Garden. Ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon yung tamang pag-grap natin ng ating mga bougainvillea. O kagaya dito, ito 4 ang sanga niya, pero nakita niyo buhay lahat ayun. Diba? Ayan o. O kahit dito din. Ito inaangat na niya yung plastic ayun. Kaya lang may hamog pa. Pwede nang tanggalin itong mga to. Itong isa na to wala nang hamog. Ayun, napapakita ko sa inyo yung paano ko ginawa yung paggagarap na to. At kung paano yung ginagawa ko na pagpapasingaw. Siyempre dahan-dahan tayo magpapasingaw para ma-sure natin na mabuhay. Di ba? Buhay lahat ayan Ngayon ito yung yung isasample ko sa inyo ito. Pinutol ko na, igagrap natin para makita nyo. Dadahan-dahanin ko para ma-assure nyo na makita nyo nung mapanood nyo ng gusto. Ito yung mga gamit natin. Plastic, cutter. Itong grafting tape, maliit na to kaya kumuha na ako ng malaki. Bibili ninyo ito sa Shopee. Order lang kayo, meron. Siyempre may gunting tayo, blade, cutter, saka ito, malaking cutter, plastic. May baso din tayo. Pantakip natin kahit na napakita ko sa inyo mamaya, kahit na sa gitnang initan, kahit na hindi na natin ililim, gagamitin natin ito na pangtakip. Ayan natin. Ito naman yung panali ko. Pagkaran ito yung pinutol ko na yung yung gagrap natin. Ganyan lang kaiksi 3 buko lang. Maganda kung may usbong-usbong na ganyan Ito yung isa hindi pa naputol. Pwede kahit naman dulo lang din na ganito. Pwede rin na mabuhay. Ganito yung mga bulaklak na na gagamitin natin dito. Ito yung mga sige, umpisa natin. Ito yung gagamitin natin, blade ang gagamitin natin para manipis lang yung hiwa niya. Hindi pala bago ito, kuha ko ng bago. Okay. Ito. Dapat bago para para matalim. Di ba? Ayan, bago. Puputulin lang natin dito. Ganyan. Di ba? Hiwain na natin una ito. Itong mga ikukuha natin. Ito may usbong, di ba? Yan. Hiwain na natin na pag ganyan. Ganyan lang. Hiwain na natin lahat. May mga usbong na ganyan, mas maganda. Lang. Itong isa putulin na rin natin, itong variegated. Tanggalin natin yung mga dahon. Hiwain na rin natin. Itong 4 na to ilalagay natin. Ganito lang ang gagawin. Hindi problema kung masyadong manipis, basta pwede. Pwede rin na medyo makapal. Tuturo ko sa inyo kung paano ang gagawin. Ganyan lang. Pwede natin na ganyanin ng konti para makita natin yung balat. Di bali mabagal, mas sure di ba?
Ayan, ganyan. Kabuka na, di ba? Ito dito uli. Pwede hiwain natin ng konti na ganyan. Konti lang. Para makita natin yung pinakabalat niya. Ganyan. Hiwa na. Ngayon, ilalagay lang natin na ganyan, ha. Ipit lang natin. Ayan, ganyan lang kaipit. Dalawa ilagay natin dito. Kasi malaki to. Kaya niya. Ayan, ganyan ang pagkahiwa. Ganyan lang, ha. Maganda kapag matalim yung blade. Ayan. Hindi problema kung makapal yung hiwa nyo na ganyan o manipis. Kasi ang pinakamahalaga, itong balat dito saka yung balat dito diyan sa pinaghiwaan na yun, magkadikit. Yan. O, diba? Ganyan. Ganyan lang sa kahaba. Ngayon tatalian natin ang crafting tape. Itong crafting tape na to, madaling gamitin ito kaysa maghiwa-hiwa ka pa ng ano, plastic. Pwede rin yung plastic pero yung mga hiwa-hiwain natin. Ganyan lang, ah. Diba? Okay na. O, yan. Ganyan lang. Pagkara ito, susunod natin ito. Para makita nyo ng gusto, tapusin natin ito. Ito muna isa na to. Ganyan uli, para makita nyo ng gusto. Teka, may tinik. Dapat tanggalin natin tinik na yan. Kasi mabubutas yung ano. Yung plastic bubutas. Ihiwain lang natin ng konting-konti lang na ganyan sa dulo niya para makita lang natin yung pinakabalat niya, di ba? Hiwain natin ganyan, tutok natin. Walang problema kung medyo makapal o manipis, basta nasa paglalagay. Tatanggalin na natin yung tinik nito. Tinik eh. Iipit lang natin ito. Ayan na, doon sa may balat, ganyan katibay. Lalagyan uli natin ang crafting tape. Ganyan lang. Isa pa. Gawain uli natin ito, isa na to. Pabawasan uli natin ng konti. Ganun. Natataloban nyo? Hihiwain lang natin ng ano, ganyan. Bukan natin ng konti para nun madali ipasok. Ayan. Ito, ilalagay na naman natin to. Ganda pag may usbong na ganyan. Nakipasin nyo, kukuha kayo ng mga sanga na may mga usbong-usbong na ganyan. Kahit ganyan nakalaki, pwede. Tutuloy na yan. Basta maganda yung
gawa nyo. Pwede rin yung dulo, pero hindi na tayo gumamit tayo ng dulo ngayon. Okay na, di ba? Ngayon, ito yung plastic natin. Lalagay natin dito. Tuklob lang natin na pa ganyan. Maganda kung ano, medyo nakabuka, yung nakabilog siya, hindi nakadikit doon sa pinakahalaman niya. Kaya kinuha natin yung may panali tayo. Yung sako lang ito. Talian natin ng mahigpit dito sa baba. Ayan, panapanood nyo ng gusto, tsaka makakabuhay kayo pagka nasundan nyo yan. Di bali matagal, basta mahalaga, matutunan natin. Tuturo ko din sa inyo yung paano yung ano, kasi yung iba kagaya ko rin nung una, yung pagpapasingaw ang problema. Nagdadahon siya, nabubuhay siya, pero sa pagpapasingaw doon marami namamatay. Ay tuturo ko sa inyo yung siyempre sa experience ko nakukuha ko din yung mga tama na pamamaraan para mapasingaw. Yung sa akin lang naman na diskarte ang share ko sa inyo. Kabuhay naman tayo, di siyempre pwede, di ba? Ayan. Bali ito, apat na ano na tawag doon, variety, tawag ba? Apat na klase ang bulaklak kung mabubuhay yan. O ganyan. Yung mga nakita nyo, yung mga usbong-usbong na yan, ayan na nakita nyo. Tutuloy na yan. Basta maganda. Kung sa init naman tayo na maglalagay, ito kailangan natin itong baso na to, glass. Gagawin na natin sa ito, nagamit ko na. Pagka sa kita ng init, kahit hindi natin ililim, susuklob lang natin dyan. Ayan. Ayan. Siya ang pinakalilim niya. Hanggang sa mabuhay. Ito, bukas lang ito. Marami ng hamog sa loob. Maghahamog siya dyan, yun ang bubuhay sa kanya. Kaya kailangan natin itong lilim para hindi siya masyadong mainitan, diba? Nakaganyan, no? Pagpapasingawan naman ang ginagawa ko, pagdating ng 15 days hanggang 18 days dapat yan, buhay na yan. Pag may mga dahon na, ginagawa ko, binubutasan ko ng maliit dito. Maliit lang muna dito, maliit lang. Ito pinalaki ko pa ito maliit lang. Pag napapansin niyo na nagbabawas na yung yung hamog niya, pwede nang tanggalin yung tali dito sa ilalim. Hiwain nyo lang yung tali dito, kagaya dito. Ito. Yung tali dyan, yung ilagay kong tali dyan. Tanggalin nyo na yan.
Pero mas inuuna ko na butasan dito ng konti sa taas bago yung ibaba. O ganun lang, hintay-hintayin lang natin, titingnan natin pagka wala nang hamog. Kagaya dito may hamog pa, pwede mong iangat-angat ng konti na ganun. Kaya ito nakaangat ito, oh. Inaangat ko ng dahan-dahan. Ito naiangat, ito pwede nang tanggalin ito. Tingnan natin, tatanggalin na natin pag ganyan. Yung pagtatanggal dapat hapon. O, di ba? Buhay na buhay siya, oh. Pwede nang tanggalin kasi wala na siyang hamog. Ito, hindi pa muna. Yun lang muna ang isa na yon. Di ba, nakabuhay tayo. Ganun lang ang tamang pagpapasingaw at tamang paggagrap. Hindi naman kailangan na mag-apura tayo. Dapat mas sure lang natin na mabuhay kasi sayang yung pinagpagura natin. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa patuloy nyo na panonood ng mga video ko, lalo na yung mga datihan nanonood ng mga video ko. Maraming salamat sa inyo. At yung mga baguhan naman, pag nagustuhan yung video ko ito o natutunan nyo, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para yung mga susunod ko pang video tungkol sa mga bougainvillea matutunan nyo. Nandito na lang at maraming salamat. Bye bye.